Kaya maglalagay ako dito ng cheese. Pwede rin naman, hindi nalagyan. Kalahati lang yung ginamit ko dito. Ginagad ko muna yan gamit itong panggadgad sa cheese. Pagkatapos ko naman yan, magadgaran itong cheese, maglalagay lang ako dito ng konting asin. Maglagay na rin ako dito ng isang kutsarang vanilla. 3/4 cup naman na cornstarch. Sa ako dito nilagay itong buko. Isang buong buko to, kinayod ko to gamit ang kutsara para malaki ang hibla ng buko. Hinalo ko lang maigi yan bago ko to isinalang sa apoy. Pagkahalo ko yung maigi, sa ako dito sinindihan ang apoy at continue ako dito sa paghalo. Hanggang sa kumulo at lumapot itong aking gagawing buko pie. Yung pahirap na siyang haluin, inoff ko na dito yung apoy. Para mabilis lang tong lumamig, isinalin ko na nga to, sinapinan ko lang yan ng dahon ng saging. Pagkatapos ko man yan maisalin, itinabi ko lang muna at niready ko muna dito itong wrapper. Ito naman yung gagamitin kong pangbalot. Ito yung pinakamadaling gumawa ng buko pie na hindi na kailangan dito ng dough. Pagkalamig nito ng bahagya, saka ako dito naglagay tig isang kutsara at kalahati at ibinalot ko na nga dito sa may wrapper. Nirolo ko lang yan sa dulo naman para dumikit, naglagay lang ako dyan ng tubig. Para lang dito gumawa ng Shanghai. Inulit ko lang ang proseso hanggang sa matapos ko tong ibalot. Napakadali lang naman itong balutin. Mahilig ka sa buko pie at malayo naman yung bilihan, subukan mo na rin gumawa nito, napakadali lang. Pwede mo na rin damihan paglagay ng buko. Pagkatapos ko na nga yung mabalot, pinirito ko na yan, naglagay ako dyan sa ibabaw ng konting brown sugar. Ay, optional lamang. Kung ayaw naman yun ng maasukal, pwedeng wag nyo nang lagyan. Sobrang dali lang naman din tong lutuin. Kapag na golden brown na magkabilaan, ay pwede na siya agad hanguin. Meron ka na kaagad masarap na buko pie. Perfect siya sa almusal or di kaya pang merienda na rin. Pwede rin